Binabati kita, Agent Priyan, sa matagumpay mo na namang misyon. Maligayang pagbati kay Agent Priyan ng kanilang senior agent na si Tres. Ni minsan hindi mo ako binigo. Maraming salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Nakangiting napatango naman si Tres. Sige, maaari ka nang bumalik sa iyong headquarter. Kaagad namang sumaludo si Priyan sa lalaki at lumabas na ng opisina nito. Ayun andito siya. Masiglang salubong sa kanya ni Agent Red, ang isa sa mga kasamahan niya sa kanilang agency. Congrats, Priyan! Kahit expected na namin na magtatagumpay ka sa misyon na yon, nakakamangha pa rin. Humahang saad ni Agent Lemon, ang nag-iisang agent na babae sa grupo nilang magkakaibigan. Para saan pa at naging top agent o kaibigan natin? Dugtong naman ni Agent Leo. Napailing na lamang si Priyan sa mga papuri ng mga ito. So, saan tayo ngayon? Tila na-excite na wika ni Lemon. Sa dating tabayan. Halos sabay pa ng sagot ni Red at Leo. Pass. Maiksing tugon ni Priyan habang nakapikit na nakasandal sa sofa ng kanilang headquarter. Napatingin naman agad sa kanya ang tatlo. Bawal ka mag-pass, Priyan. Hinayaan ka na namin nung nakaraan eh. Ngayon kailangan mo na makiselebrate kasama namin. Saad ni Lemon na nakapamewang pa. Nagmulat ng mata si Priyan at napatingin sa tatlong maririin na nakatitig sa kanya, habang si Lemon ay nakataas ang kilay. Sana pala sa kwarto na lang ako dumiretso. Hindi susuko ang mga ito, kapipilit sa akin. Sa isip-isip ni Priyan, wala nang nagawa si Priyan at pailing-iling na tumayo. Uy, Priyan, ang tagal kitang hindi nakita rito ah. Maligayang pagbati sa kanya ni Brent, ang kaibigan nilang barista sa naturang bar na kanilang tinatambayan. Hindi kasi tulad ng iba, hindi ito gaano kaingay at crowded. Maganda ang vibes dito at hindi mabaho ang alak. Hey Brent! Ani Priyan at dumiretso ito sa usual nilang lamesa. Hayaan mo na yun, nagiging moody eh. Saad sa kanya ni Leo na nagpaiwan sa counter upang umorder. The usual ba? Tanong ni Brent. Yes, please. Kahit 2 taon na ang lumipas, hindi pa rin talaga ako sanay na 4 lang kayo pumupunta dito. Nakakamiss ang ingay nyo dati. Saad ni Brent na tila may bahid ng lungkot ang boses nito. Ngumiti naman ang pilit si Leo nang may maalala at kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Yun ang nagdadala ng ingay sa amin dati eh. Life of the party yun. Sambit ni Leo. May nakuha ka na ba sa investigasyon mo? Mahinang tanong sa kanya ni Brent. Wala pa akong lead na nakukuha. Titignan ko bawat anggulo pero wala pa rin eh. Napailing-iling na saad ni Leo. Ano kaya nangyari sa kanya? Tanong ni Brent sa sarili. Napatanaw na lamang na malayo si Leo habang puno ng parehang katanungan ng isip. Nasaan ka na ba? Yun ang tanong sa isipan ni Leo. Woo! Muntik ko na makalimutan ko anong lasa nito. Sigaw ni Red habang itinataas pa ang bote ng kanyang iniinom. Hoy Priyan, ba't ka nagmumukbuk dyan? Dinala ka nga namin dito para mag-enjoy eh. Heto, maglasing ka. Saad ni Lemon na tila natatamaan na rin ng alak. Kaya nga, ang tagal namin hindi nakapunta dito kasi palagi ka nagmumukbuk sa kwarto mo. Para ka babaeng nireregla. Wika naman ni Leo at bumunghalit pa ng tawa. Hindi naman ako ganun kapag nireregla ah. Nagpa-punching bag ako. Depensa ni Lemon. Inalala mo pa kasi yun ng ghost sa'yo na agent sa kabilang headquarter eh. Kantsaw naman ni Red sa babae at nag-appear pa sila ni Leo at patawa-tawa. Nabigla naman sila nang bigla na lang ngumawa ng iyak si Lemon. Paasa kasi yun eh. Pa-message sa akin, ghoster naman pala. Huy Lemon, huwag ka na umiyak. Hanap ka na lang na iba sa headquarter. Natatawang saad ni Leo. Samantala pailing-iling naman si Priyan habang nakatingin at nakikinig sa kanyang mga kaibigan. Sumandal siya sa kanyang upuan at pumikit ng may naalala. Kung nandito ka lang sana. Mahina niyang bulong sa hangin. Congrats sa atin, partner! Masayang wika ng dalaga sa kanya habang nakaupo sila sa balcony ng bar. Para sa marami pang misyon na kasama ka.
Nakangiting saad naman ni Priyan habang inabot ang shot glass sa dalaga. Mahina namang napatawa ang dalaga sa sinabi ng binata. Konti lang Alam mo naman ng tatlong yon ang daling malasing kaya kailangan hindi tayo malasing para makabalik pa tayo na headquarter. Natatawang saad ng dalaga na ang tinutukoy ay ang tatlo nilang kaibigan. Yes, ma'am. Natatawang saad ni Priyan at sumaludo pa dito. Oy, kayong dalawa dyan. Nagmamamol na naman ba kayo? Hali kayo rito, oy. Sigaw ni Leo sa kanilang dalawa na halatang may tama na ng alak. Inggitero ka talaga? Saad naman ni Lemon dito at binatukan pa. Natawa na lamang ang dalawa habang pinagmamasdan si Leo at Lemon na nagbabangayan. Alam mo, pakaramdam ko, magkakatuluyan yung dalawang yan. Natatawang saad ng dalaga. Parang tayo lang din. Nakangiting saad ni Priyan at hinawakan ang kamay ng dalaga. Napangiti naman ito at tumingin sa kanya. Hanggang sa huli, Priyan. Hanggang sa huli. Mapait na napangiti si Priyan sa mga naalala niya. Parang pilit sumisiksik ang sakit na pilit niyang iwinawaksi. Hanggang sa huli. Bakit parang naging hanggang sa muli? Mapait na tanong ni Priyan sa sarili. Hoy Lemon, mahiya ka nga. Bitiwan mo ako, nakakadiri ka. Huwag mo ako yakapin. Boyfriend mo ba ako, ha? Nayayamot na wika ni Leo habang pilit inaalis si Lemons na kayakap sa kanya. Di gawin na lang kitang boyfriend. Saad naman ni Lemons sa binata. Yaks, ano ka sinuswerte? Bakit hindi na lang kayo maglandian doon sa quarter? Mga walang ya, sa harap ko pa talaga. Mukmuk naman na saad ni Red na nakapatong na ang ulo sa lamesa. Napailing naman si Priyan. Tumayo siya at nagpunta sa counter. Brent, can you possibly help me with those three? Paghingi niya ng tulong sa kaibigan nilang barista. Napangiti naman si Brent at tumango. Tara na, bumalik na tayo. Mariin na wika ni Priyan sa tatlo. Ha? Bakit? Ang aga pa, Priyan. Saad ni Leo. Tumango naman si Lemon at pasuray-suray na lumapit kay Priyan. Brent? Hi Brent, ang gwapo mo. Saad ni Lemon at tinulak ito ni Leo. Brent, pwede mo bang buhatin si Lemon? Ako nang bahala sa dalawang to. Agad namang sumunod si Brent at binuhat ang dalaga habang si Priyan ay inaalalayan sina Leo at Red. Naalala ko pa dati, si Priyan na nakaalalay sa dalawa habang siya naman kay Lemon. Napakasaya nilang tignan dati at punong-puno ng tawanan. Hindi maiwasang magbalik tanaw ni Brent. Thanks man. Ani Priyan kay Brent nang maisakay sa kotse ang tatlo. Tinapik naman ni Brent ang balikat ng lalaki at nginitian to. Walang anuman. Hindi na kayo iba sa akin. Nakangiti nitong saad. Kamusta ka na, Priyan? Biglang seryosong tanong nito sa kanya. Napatingin naman si Priyan dito at napatungo. Hindi ko alam, Brent. Ang hirap 2 taon na pero ewan ko ba. Masyado ako nasanay na nasa tabi ko siya. Palagi ko siyang naaalala sa kahit saang sulok na pupuntahan ko. Tinapik na lamang ng marahan ni Brent ang balikat ng kaibigan. Ramdam niya ang hinagpis at sakit sa pananalita nito. Priyan, sa likod mo! Sigaw ng dalaga sa kanya. Agad namang naiwasan ni Priyan ang mga atake sa kanya ng kalaban dahil sa babala ng babae. Napatumba niya ito at agad na tumingin sa kinaroroonan ng dalaga. Hindi niya mapigilan na mamangha dahil sa liksi ng galaw nito. Mabilis niyang binunot ang kanyang baril at pinaulan na ng bala ang lalaking akmang sasaksak sa dalaga mula sa likuran nito. Thanks! Sigaw ng dalaga kahit nakatalikod ito sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nakatumba na lahat ng kanilang kalaban. Mahusay, partner! Sambit ng dalaga sa kanya. Kaagad niya naman itong nilapitan at tinakawan ng mabilisang halik. Ikaw talaga? Nakangising saad ng dalaga at kinindatan niya lamang ito. Priyan! Priyan! Malakas na sigaw at katok ang nagpadilat ng mata ni Priyan. Agad niyang tinungo ang pinto at nakita si Red na humahangos. Pinapatawag tayo ni Tres, ngayon na! Mabilis na nag-ayos si Priyan at tinungo ang opisina ng kanilang senior agent. Team, ready!
Saad ni Priyan sa kanyang earpiece habang nakapwesto sa taas ng bahagi ng warehouse na kinaroroonan nila ngayon. Isang misyon ang binigay sa kanila ng kanilang senior agent na si Tres. Isang illegal na transaksyon ang magaganap sa kinaroroonan nilang warehouse. Kod, bago pa masabi ni Priyan ang sasabihin niya, ay biglang nagkagulo sa loob. Bigla na lamang, may lumusob na 4 na tao na sa tansya niya ay kapareha din nilang agent. Teka, ano nangyayari? Sino ang mga yan? Rinig niyang katanungan ng mga kasama niya mula sa earpiece. Priyan, may inutusan din ba iba si senior agent? Napakuyom ang kamao ni Priyan. No, hindi sila galing sa agency natin. What? Ano? Teka, anong gagawin natin? Let's do what we are here for. Wala nang nagawa ang kanyang mga kasama dahil mabilis na nagtungo si Priyan sa loob at pinaulanan ng bala ang mga kriminal na kanilang punteriya. Isang balisong ang lumipad patungo sa direksyon ni Priyan na kaagad niya namang naiwasan. Sinalubong niya ng suntok at sipa ang bawat kalaban na kanyang nakakaharap. Napakunot ang kanyang noo nang mapalingon sa direksyon ng isang agent na kasama ng mga unang lumusob kanina. Kita niya ang pino at maliksing galaw nito. Bigla itong napalingon sa kanya at nagtama ang kanilang paningin. Kahit may nakatakip sa kalahati ng mukha nito pababa sa bibig, kilalang kilala niya ang may-ari ng mga matang yon. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso at tila tumahimik ang kanyang buong paligid. Dainty? Akmang sasaksakin si Dainty ng kalaban nang mahawakan niya ang kamay nito at kanyang pinilipit. Nabitawan naman nito ang kutsilyong hawak at agad nitong sinipa ang sikmura. Napatumba niya ito at napalingon siya sa likuran at nagtama ang kanilang paningin ng isang agent sa kabilang agency. Priyan. Usal niya sa kanyang isipan. Kaagad na binunot ni Dainty ang kanyang baril na nakapaskil sa kanyang bewang at binaril ang lalaking patungo sa likuran ng binata na hindi nito namalayan dahil nakatitig lang ito sa kanya. Doon lamang tila natauhan si Priyan. Gawin na natin ang pakay natin dito at umalis na tayo. Saad ni Dainty sa kanyang earpiece. Copy that. Sabay-sabay na sagot ng 3 niyang kasama. Ngunit bago pa man nila magawa yon, ay kaagad siyang sinugod ni Priyan. Napamura si Dainty sa kanyang isipan habang sinasangga ang mga atake nito. Takte! Sinugod ako nitong babae. Rinig niya namang reklamo ni Clay sa kanyang earpiece na tumutukoy kay Lemon. Kalabanin natin sila kung kinakailangan. Huwag natin sila bigyan ng rason na magduda sa atin. Rinig niyang wika ni Renz na sinang-ayunan niya. Ano bang pakay niyo? At sinabotahin niyo ang misyon namin? Tanong sa kanya ni Priyan. Maaaring hindi nga niya ako kilala. Aniya sa kanyang isipan. Inutusan ba kayo ng kusino upang hindi maging matagumpay ang misyon namin? Muling tanong ni Priyan sa babae. Sinong nag-utos sa inyo? Bakit ayaw mo sumagot? Dahil baka masayang lahat ng sakit na ininda ko at baka hindi na kita makitang muli. Malungkot na wika ni Dainty sa kanyang isipan. Nagawa na namin, Dainty. Tara na! Rinig niyang wika ni Denver sa kanyang earpiece. Pasensya na, Priyan, pero kailangan kong gawin to. Pinilipit niya ang braso ni Priyan at siniko ang batok nito na naging dahilan ng pagkawala ng malay nito. Pasensya na, Priyan. Malapit na. Hanggang sa muli. Mahina niyang bulong sa tenga nito habang nakahandusay ito sa sahig. Mabilis silang nagtungo palabas ng warehouse habang abala ang kasamahan ni Priyan sa iba pang mga kasamahan ng sindikato. Ngunit bago pa tuluyang nakalabas ng warehouse si Dainty, ay nagtama ang kanilang paningin ni Leo. Pasensya na, Leo, ngunit hindi pa tapos ang misyon ko. Hindi. Huwag muna nating sabihin kay Tres ang nangyari kagabi. Madiin na saad ni Priyan sa kanyang mga kasamahan. Ano? Priyan? Nahihibang ka na ba? Nawalan ka ng malay kagabi. Hindi pa kailanman nangyari na napuruhan ka sa isang misyon. Kahit noong mga panahong lugmok ka, never did you let your guards down. Kagabi lang. Sa tingin mo hindi yun nakakabahala? Tila naiinis na sambit ni Lemon kay Priyan. Lemon, pasensya na. Buo na ang desisyon ko.
Walang lalabas mula sa atin na kahit ano tungkol doon. Sang-ayon ako sa sinabi ni Priyan. Mananatili muna sa atin kung ano man ang nangyari kagabi. Pagsang-ayon naman ni Leo sa sinabi ni Priyan. Ano? Pati ba naman ikaw, Leo? Hindi makapaniwalang tanong ni Lemon. Napatingin naman si Priyan kay Leo. Napaiwas naman ang tingin ng huli at napaupo. Baka kasi kapag sinabi ka agad natin mag-backfire sa atin. Hindi nga natin alam kung anong pakay nila kagabi. Yun ang unang pagkakataon na may nangyaring ganun. Tingin nyo hindi tayo uulanin ng tanong ng nasa taas? Tingin nyo hindi nila tayo sasabihan na nagpabaya sa misyon? Pagpapaliwanag ni Leo. Kung ganun, gawin natin kung ano mas nakabubuti para sa grupong to. Saad naman ni Red. Fine, I'll stick kung anong napagkasunduan nyo. How I wish Dainty's here. Para naman may kasundo ako. Saad ni Lemon at bumuntong hininga. Napailing naman si Leo at may naisip. Si Dainty. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Dainty? Ano? Sumagot ka? Galit na singhal ni Dainty sa lalaki ngayon ay nakatali sa isang poste sa loob ng kanilang headquarters. Matigas ka talaga? Sabay tama niya ng baril sa bandang paa nito. Napahiyaw naman sa sakit ang lalaki, ngunit walang lumabas na kahit anong impormasyon mula dito. Dainty, tama na yan. Hayaan muna natin siya magutom at mauhaw. Hanggang sa siya mismo ang magmakaawa sa atin. Pagpigil sa kanya ni Denver, lumabas sila ng kwarto kung saan nakagapos ang lalaki. Napaupo naman si Dainty sa sala ng kanilang headquarters. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Renz at inabutan siya nito ng tubig. Gusto ko nang matapos ang lahat ng to. Ngunit sa tuwing pakiramdam ko ang lapit na parang bigla ko may isip na sobrang layo pa. Nanlulumong wika ni Dainty. Sobrang mahal mo talaga siya, no? Tanong naman sa kanya ni Clay. Napatingin naman siya rito at mapait na napangiti. Sobra. Kaya sisiguraduhin ko magtatagumpay ang misyon na to. Kahit buhay ko pang nakataya. Saad niya at napakuyom ng kanyang kamao. Kailangang alamin mo kung anong kahinaan ng iyong kalaban. Ang kahinaan nila magiging kalakasan mo. Ganon din yun para sa kanila. Kaya dapat wala kang ipapakitang kahinaan na magiging kalakasan nila. Saad ni Dainty sa binatang si Priyan na ilang buwan pa lamang sa kanilang agency. Ikaw, anong kahinaan mo? Tanong sa kanya ng binata. Napatingin naman si Dainty sa kanya at nagkibit balikat. Hindi ko alam. Tanging saad niya rito. Pwede ba yun? Nagtatakang tanong naman ni Priyan sa kanya. Siguro. Maiksing tugon niya sa binata. Sige na, mag-ensayo ka na. Utos niya rito at nagsimula namang mag-ensayo ang binata. Napalingon naman si Dainty sa kanyang likuran at nakita niyang nakamasid pala sa kanila si Leo. Nilapitan niya naman ito at agad namang tinaasan ng kilay dahil sa mapanuksong ekspresyon ng mukha nito. Crush mo yun, no? Tukso nito sa kanya. Hoy, anong pinagsasabi mo dyan? Bangasan kita dyan eh. Kunwari pa to. Nakangising saad nito sa kanya at inakbayan siya. Kung mas may nakakakilala sa'yo, ako yun, no? Ilang taon na tayo magkasama dito. Siniko naman siya ng dalaga sa may tagiliran. Che! Di ibig sabihin mali ang pagkakakilala mo sa akin. Pabirong singhal niya dito na tinawanan naman ni Leo. Huwag ka mag-alala. Mukhang matino naman ang isang yan. Feeling ko gusto ka rin yan eh. Tsaka magaling makapaglaban, kaya kang protektahan. Kaya support ako dyan. Nakangising saad ni Leo sa dalaga. Ikaw? Kung ano-anong pinagsasabi mo, dyan ka na nga. Natawa na lamang si Leo sa astang yun ng dalaga. Kunwari pa. Halata naman. Pailing-iling na bulong ni Leo. Priyan, here! Mabilis ang inihagis ni Dainty ang isa niyang baril kay Priyan. Nasalo naman ito ng huli at sinalubong ng putok ang isang kalaban na papunta sa kanyang direksyon. Akmang hahampasin siya na isang kalaban habang nakikipag-away siya sa dalawa pa nang masangga ni Dainty ang kutsilyong malapit nang masaksak sa likuran niya. Sinipa ni Dainty ang sikmura ng lalaki at ginawaran nito na malakas na uppercut. Thanks. Rinig niyang tura ni Priyan sa kanyang likuran.
Para saan pa? At naging partners tayo. Nakangiti niyang Saad kahit nakatalikod dito. Akin na nga yung kamay mo. Saad ni Dainty at kinuha ang sugatang kamay ni Priyan. Katatapos lang ng matagumpay nilang misyon at ngayon ay naroon sila sa kanilang headquarter. Wala pa ang tatlo nilang kasama na panigurado ay nagsasagawa pa ng sari-sariling misyon. Aray! Mahinang igik ni Priyan nang lagyan ni Dainty ng alkohol ang sugat niya. Kagaling lumaban at kumasa ng baril pero takot sa alkohol? Mapanuyang Saad ni Dainty sa lalaki. Wag mo naman kasing diinan. Natatawang Saad ni Priyan. Napailing na lamang ang dalaga. Paano ka ba naging ganun kagaling makipaglaban? Tanong naman sa kanya ng binata. Tumingin naman siya rito at ngumiti. Bata pa lang kasi ako, nagsimula na ako mag-ensayo kasi mga agents din ng mama at papa ko. Mula na mawala sila dahil sa misyon, edi mas sinusayan ko para maging proud sila sa akin at maging mahusay na agent kagaya nila. Hinawakan ni Priya ng kamay ng babae na nakahawak sa sugatan niyang kamay. Napahinto naman si Dainty sa paggamot ng kanyang sugat at napatitig sa lalaki. Paniguradong proud na proud sila sa'yo. Sa halos 1 taon nating magkasama rito sa agency, nakita ko ang dedikasyon at pagmamahal mo sa trabaho mo. Kaya paniguradong sobrang proud sila sa'yo. Nakangiti nitong Saad sa dalaga. Pakiramdam ni Dainty ay tila malulusaw siya sa mga titig sa kanya ng binata. Kung kaya napatungo na lamang siya. Kaya mas lalo kitang nagugustuhan eh. Agad na napatingin ulit si Dainty dito. Ano? Nauutal na pagkumpirma ni Dainty sa kanyang narinig. Dainty, pwede ba kitang ligawan? Napabuntong hininga na lamang si Dainty habang inaalala ang mga unang tagpo nila noon ng binata. Napatingin siya sa papalubog na araw sa kanyang harapan, habang ramdam ang unti-unting pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. 2 taon. Sana may babalikan pa ako. Ngunit kahit wala man, gagawin ko pa rin ang lahat para sa'yo. Kahit maging kapalit man ito ang buhay ko. Mahinang napahikbi si Dainty. Pagbabayarin ko sila, Priyan. Pagbabayarin ko sila sa sakit na dinulot nila sa ating dalawa. May bahid ng galit na Saad ni Dainty habang nakakuyom ang kamao. Priyan, tama na, ano ba? Pagpigil ni Lemon kay Priyan habang binubugbog nito ang kasamahan nilang agent sa kabilang grupo. Man, that's enough. Awat din ni Leo sa kanya at inilayo siya mula sa lalaki. Ba't mo ba pinagtatanggol ang babaeng yun? Totoo naman ang sinasabi namin ah. Baka naman kasi pumanig na yun sa kung sino sindikato kaya biglang Red! Malakas na napasigaw si Lemon nang biglang sinuntok ni Red ang mukha ng lalaki. Sabi ng tama na! Napatigil ang lahat sa malakas at maotoridad na sigaw ni Leo. Malakas niyang hinila sina Priyan at Red patungo sa kanilang mga sariling headquarters. Ano ba nangyayari sa inyo ha? Ba't ba ang iinit ng ulo nyo? Galit na Saad ni Lemon habang nakatingin kay Red at Priyan na nakaupo ngayon sa sofa sa sala ng kanilang quarters. Hahayaan mo bang pagsalitaan ng ganun si Dainty ha, Lemon? Sagot naman ni Red sa kanya. Of course not. Kahit ako gustong gusto kong gilitan ng liig yung lalaking yun. Ngunit naiisip ko na ayokong dungisan ng pangalan ng grupong to dahil lang sa pagka-immature ng gunggong na agent na yun. Galit na singhal ni Lemon. Kaya't hahayaan mo na lang na dungisan niya ang pangalan ni Dainty, ganun ba? Yun ba? Yun ba, Lemon? Galit din na ganti sa kanya ni Red. What? No! Pati ba kayo magpapatayan din? Napatigil si Red at Lemon at tila ay nanindig ang balahibo sa lamig ng boses ni Leo. Kung may mas nakakakilala kay Dainty, tayo yon. Kahit anong sabihin nila, alam natin kung sino at ano ang totoong Dainty. Kung apektado kayo sa naririnig nyo, tingin nyo ako hindi? Kung nasasaktan kayo nang bigla siyang nawala, tingin nyo ako hindi? Sobra pa sa salitang sakit ang naramdaman ko. Kasama ko yung lumaki eh. Kadugtong ng buhay ko yun, parang kakambal ko yun. Ngunit pinili ko magpakatatag. Dahil alam kong hindi siya basta-basta aalis nang wala lang. Kaya pwede ba? Ayusin naman natin yung sarili natin. Pangalagaan natin ang pangalan ng grupong pinagbuklod natin noon habang nandito pa siya. Para kung sakali mang babalik siya.
makikita niya nagkakaisa pa rin tayo. Lahat sila ay nanlumo sa sinabing yun ni Leo. Mula na mawala si Dainty, ngayon lang naglabas ng saloobin ng lalaking to. Babalik ka pa nga pa, Dainty? Tanong ni Priyan sa kanyang isipan. Ang lakas talaga ng apog yung mga agent, no? Tingin mo ba kaya mo kami lahat labanan? Ganyan ba kataas ang tingin mo sa sarili mo at mag-isa ka lang lumusob di? Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin nang mabilis na dumapo ang isang balisong at tumarak sa kanyang lalamunan. Dahilan ng pag-agos ng napakaraming dugo rito. Isa-isa namang sumugod ang kasamahan ng sindikato at inatake si Priyan. Ngunit ni isang suntok o sipa ay walang tumama kay Priyan. Kita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang isang lalaki na bumunot ng baril. Bago pa nito maiputok ang baril sa kanya, ginamit niya bilang panangga ang kasama nitong sindikato na umatake sa kanya. Imbis na siya ang matamaan, nasapol nito ang kasama nitong sindikato. Priyan, sa likod mo! Napahinto si Priyan dahil sa boses na kanyang narinig. Muntik na siyang matamaan ng punyal, ngunit nasangga ng babae ang kamay ng umatake sa kanya. Sinipa ng babae ang pagitan ng hita ng sindikato kaya't nabitawan nito ang punyal. Kaagad na pinulot ng babae ang punyal at sinaksak ito sa leeg ng sindikato. At tila bumagal ang paligid ni Priyan habang pinagmamasdan ng babaeng makipaglaban. Ang babaeng hinahanap niya ng 2 taon na. Mind on the mission, Priyan. Mariing saad ng babae sa kanya na siyang nagpagising sa kanyang diwa. Isang sindikato ang tumakbo patungo sa direksyon niya habang hawak-hawak ang isang matulis na panaksak. Naiwasan ni Priyan ang atake nito. Hinila niya ang kamay nito na may hawak na panaksak at pinilipit. Malakas niyang siniko ang batok nito at kaagad itong humandusay sa sahig. Nagpalingalinga si Priyan sa paligid at lahat ng sindikato ay nakahandusay na sa sahig. Napatingin siya sa babaeng nakatalikod at papaalis na. Dainty! Pagtawag niya rito. Ngunit hindi ito huminto sa paglalakad. Alam na alam kong ikaw yan. Kahit takpan mo pa yung buong mukha mo, makikilala at makikilala pa rin kita. Napahinto ang babae sa sinabing yun ng binata. Iilang pulgada lamang ang pagitan nilang dalawa. Dainty, pakiusap. Huwag mo na ako saktan ng ganito. Tila pinipilas ang puso ng babae habang pinapakinggan ng bawat salita ni Priyan. Patawarin mo ako, Priyan. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. Mapait niyang wika sa isipan at nagsimula ng maglakad papalayo. Iiwan mo na naman ako. Tuluyang tumulo ang luha ni Dainty habang narinig ang katagang yon. Ngunit wala siyang magagawa. Pilit kitang iintindihin, Dainty. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sana naman wag mo masyadong tagalan. Mahinang bulong ni Priyan sa sarili habang tinataraw ang papalayong figura ng babaeng minamahal. Ang lalim ng iniisip mo ah. Napatingala naman si Dainty sa lalaking kararating lang sa veranda ng kanilang quarter. Galing ka na naman sa chick mo, no? Biro niya kay Denver. Di ah, good boy na ata to. Natatawang saad naman ito. Huwag kang change topic, anong iniisip mo? Napabuntong hininga si Dainty at napatingala sa mga bituin. Matatapos pa kaya lahat ng to? Magtatagumpay kaya tayo sa misyon natin ni Dos? Napatingin naman sa kanya si Denver. Ikaw pa ba si Dainty? Napakunot ang noon ng dalaga at napatingin sa binata. Ano? Nung malaman ko ang dahilan kung ba't biglaan kang dinala dito ni Dos, hindi ako makapaniwala. Sa laki ng ngiti mo palagi, hindi ko inaasahan na ganun kabigat ang pinagdadaanan mo. Ibang Denver, Clay at Renz ang naririto dati sa agency. Ngunit nung naging kasapi ka ng grupo, tila nahawa ata kami sa pagkapositibo at lakas ng loob mo. Nagkaroon kami ng rason kung bakit tais namin pagtagumpayan lahat ng misyon. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang dahilan na ipaglaban ang bawat misyon na ibigay sa amin. Tulad mo, nais din naming mapagbayad ang mga tao handang ipahamak ang iba. Makamit lang ang sariling nais. Hindi makapagsalita si Dainty sa narinig mula sa binata. Huwag ka mag-alala, Dainty. Matatapos din ang lahat ng to. Nandito kami, tutulungan ka namin. Nakangiting wika ni Denver sa kanya na siyang nagpaiyak ng tuluyan sa kanya. Ang yakin mo naman? Natatawang saad nito at ginulo ang buhok niya.
Yan lang ba ang kaya mo, Priyan? Lakasan mo naman ng konti. Panunukso ni Leo kay Priyan habang nag-iinsayo silang dalawa. Yabang mo. Natatawang komento ni Priyan. Akmang magsasalita pa sana si Leo nang biglang sinuntok ni Priyan ang tagilirang bahagi ni Leo dahilan para mapaatras siya. Huwag mong hayaang makakita ng kahinaan ng iyong kalaban na magiging kalakasan niya. Saad ni Priyan na inalala ang sinabi sa kanya noon ni Dainty. Napahinto naman si Leo at napaupo sa sahig. Mapait na napangiti si Priyan at tinabihan ng kaibigan. Inalala mo talaga lahat ng tinuro niya, no? Nakangiti, ngunit may bahid na lungkot na saad ni Leo kay Priyan. Marahan namang tumango si Priyan. Yang katagang itinuro niya sa amin ng papa niya dati. Palagi kasi akong tambay sa kanila dati kasi matalik na magkaibigan ng mga magulang namin. Tahimik lamang na nakikinig si Priyan kay Leo. Mula nang mawala si Dainty, hindi ito kailanman naglabas ng saloobin. Ngayon lang. Bata pa lamang si Dainty. Pangarap na talaga niya maging agent katulad ng mga magulang niya. Ako wala akong balak. Tila natatawang saad ni Leo, ngunit nababahiran pa rin ito ng lungkot. Kaya lang, nung mawala pareha mga magulang namin dahil sa isang misyon, nangako ako sa sarili kong poprotektahan ko siya sa abot na aking makakaya. Sabay-sabay namin makakamit ang hustisya para sa magulang namin ngunit. Nakita ni Priyan kung paano kumuyom ang mga kamao ni Leo. Ngunit nabigo ako. Kaya't gagawin ko ang lahat upang mahanap siya. Mahanap ko rin si Dainty, Priyan. Marahang tinapik ni Priyan ang balikat ni Leo. Paano natin siya mahanap kung siya mismo ang ayaw magpahanap, Leo? Malungkot na saad ni Priyan sa kanyang isipan. Alam kong may dahilan siya. Ngunit hindi maaaring gawin niya ang kung anumang nais niyang gawin ng mag-isa. Sa isipan ni Priyan, gusto niya ring malaman kung anong binabalak ni Dainty. Dos, ano na ang susunod nating hakbang? Tanong ni Dainty sa kanilang head ng agency. Nakaharap niya ngayon. Kokonti pa lang ang hawak natin laban kay Tres. Kailangan pa natin ng karagdagang impormasyon. Dapat handa tayo sa oras na kakalabanin natin siya. Yung wala na siyang kawala. Nakikinita ni Dainty ang galit sa mga mata ni Dos sa kanyang kapatid na si Tres, ang senior agent ng dati niyang agency. Mamayang gabi. Napatitig si Dainty kay Dos. Mamayang gabi ay may palabas na namang gagawin ng aking kapatid. Humanap ka ron ng impormasyon na maaari nating magamit. Lalo na sa susunod na transaksyon na kanilang gagawin. Ito ang bago mong misyon ngayon, Dainty. Saad ni Dos sa kanya. Teka, bakit si Dainty lang mag-isa? Delikado ito, Dos. Awat naman ni Renz. Batid kong ibibigay ni Tres ang misyon na to kay Priyan. Kung kaya't gusto kong ikaw ang gumawa ng misyon na to, Dainty. Napatitig na lamang si Dainty kay Dos. Teka nga, bakit parang pinaglalapit mo silang dalawa? Sa ating lahat, ikaw ang nakakaalam kung gaano kadelikado ang misyon na to. Isang maling galaw, mawawalang silbi lahat ng pinagplanuhan natin. Saad ni Clay. Alam kong hindi mangyayari yon. At alam kong walang mangyayaring masama kay Dainty dahil hindi yon hahayaang mangyari ni Priyan. Walang masabi si Dainty sa narinig niya mula kay Dos. Isa pa, kakaiba ang pakiramdam ko sa mangyayari mamaya. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng kapatid kong yon. Marami ang involved sa magaganap na transaksyon mamaya upang takpan kung ano man ang gagawin na naman ni Tres. Dainty, siguraduhin mo ang kaligtasan ni Priyan. Hindi natin siya pwedeng hayaan na mag-isa sa misyon niya. Kakailanganin din natin ang tulong niya pagdating ng araw na pinakahihintay natin. Dugtong pa ni Dos na nagpalakas ng tibok ng kanyang puso. Priyan, sigurado ka bang ayaw mong sumama kami sa misyon mo? Nag-aalalang tanong ni Lemon sa kasama. Oo nga, Priyan. Parang delikado ata yan eh. Ngayon lang din ako kinabahan ng ganito. Saad naman ni Red. Kailan ba tayo sumabak sa misyon na hindi delikado? Pagbibiro ni Priyan sa mga ito. Sigurado ka bang mag-isa kang pupunta? Seryosong tanong ni Leo sa kanya.
Tumango naman si Priyan at tinapik ang balikat nito. Kapag hindi ko kaya, tatawag ako ng backup, okay? Paninigurado niya. Mind if I join you? Mapanuyang saad ni Priyan habang nakasandal sa dingding kung saan nagaganap ang naturang transaksyon. Napakunot ang noon ng sindikatong sa tansya niya ay leader ng mga sindikato na naroroon sa lugar na yon. Who are you? Tanong nito sa kanya. Napalinga naman si Priyan sa hindi mabilang na baril na nakatutok sa kanya ngayon. Baka kabahan ka kapag nalaman mo kung sino ako. Nakangising saad ni Priyan. Aba mayabang ka. Sabat naman ng isa. Ano boss, tuluyan ko na ba to? Nakangising tanong ng isa. Kill him. Tanging saad ng pinuno at sabay-sabay na nagpaputok ng baril na siyang umalingaw-ngaw sa lugar. Mabilis naman nakapagtago si Priyan sa likod na nakahilerang kahon. Sige, ubusin niyo ang bala niyo. Nangako naman. Inis na saad ni Priyan sa sarili. Mabilis na umakyat si Priyan sa taas ng mga kahon na nakahilera at sunod-sunod na pinaputok ang mga baril na meron siyang hawak sa dalawang kamay niya. May mga tauhan na tumakbo papunta sa kanyang direksyon, ngunit mabilis ang kanyang kilos. Naiiwasan niya ang atake ng mga kalaban habang patuloy ang pagbaril sa kanya ng mga ito. Ito na yata ang unang pagkakataon na napakarami kong kalaban. Anas niya sa sarili. Napapalibutan na si Priya ng mga kalaban. Ikinasa niya ang kanyang baril ngunit wala na itong bala. Sabay-sabay umatake sa kanya mga sindikato. Ginawa niyang panangga ang isa sa mga ito laban sa mga bumabaril sa kanya. Ngunit sa dami ng nakakalaban niya, hindi niya namamalayan ang isa sa mga ito na may hawak na shotgun. Akmang aasintahin na siya nito nang isang balisong ang tumarak sa liig ng lalaki. Bumulagta ito sa sahig at nilapitan ito ni Dainty at agad na kinuha ang shotgun nitong dala at sunod-sunod na ipinaputok sa mga kalaban. Napalingon si Priyan sa direksyon kung saan nagmula ang sunod-sunod na putok ng baril. Dainty. Mahinang usal niya. Mahinang palakpakan narinig ni Dainty at Priyan matapos nilang maputumba ang lahat ng galamay ng sindikato. Ano to? Couple goals? Tingin nyo ba? Ganon-ganon nyo na lang ako kadaling mapapatumba? Sa liksi ng kilos nito, ay bigla na lamang itong bumunot ng baril mula sa kanyang likuran at ipinutok sa tagiliran ni Priyan. Tila bumagal ang lahat para kay Dainty. Nang biglang natumba si Priyan sa sahig, habang sapu-sapu nito ang tagiliran. Kaagad na tumakbo si Dainty sa direksyon nito. Ginamit naman ng sindikato ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit bago pa siya makalayo, ay mabilis na pinulot ni Dainty ang dalawang kutsilyo mula sa sahig at hinagis ito sa direksyon ng sindikato. Nasapol niya ang dalawang binti nito. Napatigil sa pagtakbo ang sindikato at napaluhod dito sa sahig. Priyan, please! Nanginginig na wika ni Dainty habang mahinang tinatapik ang mukha ng binata. Hinawakan ni Priyan ang kamay ng dalaga at ngumiti. Hindi ko akalain na mahahawakan ko pang mga kamay na tumakalipas ng 2 taon. Parang may kung anong matulis na bagay ang tumusok sa puso ni Dainty. Bakit ka umiiyak? Tanong nito sa kanya at pinunasan ang kanyang luha. Please, wag ka nang magsalita. Please save your strength, Priyan. Please, kaya mo to. Umiiyak na wika ni Dainty habang pilit hinahanap ang dial watch ng binata. Ang dial watch, ang nagsisilbing emergency code ng kanilang grupo. Kapag pinindot ito ay magsisend ito ng emergency signal sa kanyang mga kasamahan at malocate ng mga ito ang kanyang kinaroroonan. Natatakot ako. Hindi ko masabi ang mga ito sa'yo. Pilit na saad ni Priyan. Makiusap naman, Priyan. Save your breath. Huwag ka na magsalita. Paulit-ulit na pinindot ni Dainty ang dial watch ng binata. Hihintayin kita, Dainty. Pero wag mo nang tagalan. Wag naman masyado. Nakikiusap ako sa'yo. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Dainty sa mga sinabi ng binata. Priyan, please. Please, Priyan.
Tarantang saad ni Dainty nang marahang ipinikit ng binata ang kanyang mga mata. Malakas na napahikbi ang dalaga. Narinig niya ang ugong ng pamilyar na sasakyan kung kaya't agad siyang nagtago. "Bro, Priyan!" Rinig niyang boses ni Leo yon. "Priyan!" Nag-aalalang napasigaw si Lemon nang makitang nakahandusay ang katawan ni Priyan. "Leo, bilis na natin. Dalhin natin si Priyan sa ospital." Kaagad naman na binuhat ng dalawa si Priyan habang dali-daling nagtungo sa sasakyan ang mga ito. Rinig ni Dainty ang papalayong sasakyan. Hindi niya na napigilan ng mga hikbing lumabas sa kanyang bibig. "I'm so sorry, Priyan. Patawarin niyo ako lahat. Patawarin niyo ako." "Dainty! Dainty!" Tarantang sigaw ni Renz nang biglang bumulagta si Dainty pagkapasok sa kanilang quarters. "Clay, Denver, tulungan niyo ako!" Binuhat ni Renz si Dainty patungo sa kwarto nito. Kaagad nilang tinawagan ng doktor ng kanilang agency nang makitang duguan ang tagiliran nito. "Ano nangyari?" Kaagad na tanong ni Dos nang marating ang quarter ni na Denver. Bigla na lang siyang bumulagta nang pumasok siya. Marahil ay sa dugong nawala sa kanya dahil sa natamo niyang sugat. Nasapu ni Dos ang kanyang ulo habang pinagmamasdan ng dalaga na ginagamot ng doktor. "Sabi naman namin sa'yo na masyadong delikado ang misyon na yon." Pahayag sa kanya ni Clay. Nanlumo na lamang na napaupo si Dos. "Kumusta siya, Dok?" Halos sabay-sabay pa na tanong ng apat sa doktor nang lumapit ito sa kanila. "Mabuti at walang internal organ na natamaan. Maayos na ang kanyang lagay. Kailangan niya lang magpahinga ng ilang linggo upang tuluyang gumaling ang sugat niya." Napatango-tango naman ang apat. "Maraming salamat po, Dok." "Kumusta ang pakiramdam mo?" Kaagad na tanong ni Dos sa dalaga nang dumilat ito ng mga mata. Kaagad namang napabangon ito mula sa pagkakahiga, ngunit napaigik siya nang maramdaman ng kirot mula sa tagiliran niya. "Ano nangyari?" Tanong niya sa apat na lalaki na kaharap. "Bigla ka na lang bumulagta sa sahig eh. Dumating ka dito sa quarters?" Sagot naman ni Ren sa kanya. "Ano bang nangyari, Dainty?" Seryosong tanong ni Dos. Dos. Nanginginig ang boses ni Dainty habang inaalala ang nangyari nung gabing yun. Bumalik sa kanyang isipan ang walang malay na si Priyan. "Bakit?" Nag-aalalang tanong sa kanya ni Dos. Maging ang ibang kasama niya ay bakas ang pag-aalala sa kanilang muka nang nagsimulang umiyak si Dainty. "Nabaril si Priyan kagabi. Pakiramdam ko masama yung tama niya eh. Maraming dugo na wala sa kanya, Dos." Humihikbing wika ni Dainty sa lalaki. Nahilamos na lamang ni Dos ang kanyang palad sa muka. Agad naman na lumapit si Denver at inalo ang dalaga. "Shh, Dainty, hindi mo kasalanan yon. Sigurado akong ginawa mo lahat para protektahan siya gaya ng lagi mong ginagawa. Isa pa, sigurado ako maayos ang lagay niya ngayon. Huwag kang mag-alala, Dainty. Gagawin ko ang lahat para alamin kung kamusta ang kalagayan niya." Paninigurado ni Dos sa kanya. "Maraming salamat. Sa ngayon, kailangan mo muna magpahinga. Doon ka muna magsistay sa rest house ko." Saad ni Dos kay Dainty. Teka, paano ang mission ko?" Napabaling sa kanya si Dos at mariin siyang tinignan. "Ipagpapatuloy namin ang mission, Dainty. Kaya kailangan mong magpagaling ng husto. Sinisigurado ko sa'yo paggaling mo, sisimulan na natin ang pagpapabagsak kay Tres." Tumayo na ang mga balahibo nila sa takot sa pagkaraan ng pagkakasabi ni Dos sa mga katagang yon. "Ako ang bahala dun sa sindikatong nahuli mo kagabi. Sisiguraduhin kong kakanta yon. Kaya ikaw magpahinga ka at magpagaling ka ng maayos. Pagbalik mo rito sa quarters, ay ang pagsisimula natin sa totoong plano." Dugtong pa nito. Priyan, gising ka na." Maligayang saad ni Lemon nang magmulat ng mata si Priyan. Agad namang lumapit ang tatlo sa kanya. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong sa kanya ni Leo. "Maayos naman. Gaano ba katagal ako nakatulog?" 3 araw, pre." Sagot naman sa kanya ni Red. 3 araw. Aniya sa isipan. "Red, Lemon,
Pakikuha na makakain si Priyan. Pakiusap ni Leo sa dalawa na agad namang sumunod. Nang sila na lamang dalawa ni Priyan, tinignan niya ito ng seryoso. Anong sasabihin? Magsasalita pa sana si Leo nang putulin ito ni Priyan. Nakita ko siya nung gabing yun, Leo. Wika ni Priyan habang nakatingin sa kawalan. Naroon din siya nung gabing may lumusob na mula sa ibang agency. Alam ko. Tanging saad ni Leo. Napabaling naman ang tingin si Priyan sa kanya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nakilala ko rin siya nung gabing yun. Paano kung hindi makikilala ang babaeng tila karugtong na ng aking bituka? Nang mawala si Dainty, nag-imbestiga ako, Priyan. Nag-imbestiga ka? Nauutal na tanong nito. Napatango ng marahan si Leo at napatungo. Pero wala akong mahanap na kahit anong dahilan ng pagkawala niya, ni kahit katiting na impormasyon kung nasan siya. Umabot ng 1 taon. Napagtanto kong baka ayaw niya magpahanap. Pero bakit? Napaisip ako nun. Ngunit napagtanto ko, may isang lugar pa akong hindi napuntahan. Ang lugar na pinakaayaw namin balikan nung mawala ang mga magulang namin. Pinuntahan ko ang lumang bahay nila Dainty. Hinalughog ko, sakaling may mahanap ako. Alam ko nagpunta siya ron bago siya mawala. Sigurado ako dun. May nakita akong tama ng bala. Nawala naman nun. Kaya kinabahan ako sa isiping may nagtangka sa buhay niya. Kaya nagpunta ako sa underground ng bahay nila kung saan kami madalas nag-iensayo. Maliban sa aming mga magulang, kami lang dalawang nakakaalam ng underground na yon. Nagbabaka sakali akong may iniwan siya doon dahil alam niya na hahanapin ko siya. At isa yun sa lugar na una kong pupuntahan. May nahanap ka ba? Nag-aalalang tanong ni Priyan habang hindi maipaliwanag ang kabang nararamdaman. Napatingin si Priyan sa papel na inabot sa kanya ni Leo. Leo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin matapos to. Pero pakiusap, mangako ka. Alagaan mo ang grupo at huwag mong hayaan mapahamak si Priyan, Leo. Huwag na huwag kayo magtitiwala sa kahit na sino maliban sa grupo. Kahit yung nasa taas pa. Lalong-lalo na si Tres. Binasa ni Priya ang sulat na yon. Napakuyom ang kanyang kamao. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Matigas na tanong ni Priyan kay Leo. Napahilamos naman ito sa kanyang muka at naglakad pabalik-balik. Litong-lito ako ng mga panahong yan kung anong gagawin ko. Kinabahan ako, natakot, hindi ko alam. Hindi ko lubos maisip kung buhay pa ba siya o ano nang nangyari sa kanya dahil sa sinabi niya dyan. Pinili kong wag sabihin sa inyo tungkol dyan dahil baka pagdalaman nyo, mag-iba ang kilos at pagdudahan tayo ni Tres. Patawarin mo ako, Priyan. Gulong-gulo din ako. Napatingin si Priyan sa kawalan. Hindi niya masisisi si Leo dahil naiintindihan niya naman ito. Nung gabi na lumusob sila kasabay ng misyon natin, napagtanto kong sumanib siya sa ibang agency. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit alam ko mabigat ang dahilan niya. Kaya nung gabi na, ipinadala ka sa isang misyon, kakaiba ang kutob ko nun, Priyan. Kaya palagi ako nakabantay sa dial watch ko. Alam ko rin na hindi ikaw ang gumamit nun. Napalingon si Priyan kay Leo. 1 beses ka lang pumindot sa dial watch mo. Pero yung signal code na natanggap namin, emergency code yun ni Dainty. Kaya alam kong siya yun. Nung napunta ka rito, hinanap ko ang dial watch mo. Ngunit hindi ko makita. Priyan, may nahanap ako. Paniguradong nakay Dainty pa ang dial watch mo. At sigurado akong naroon siya sa lokasyon na to. May iniabot sa kanya si Leo. Heto, gamitin mo muna itong dial watch na naiwan ni Dainty nun. Yan ang lokasyon ng dial watch mo na paniguradong nakay Dainty ngayon. Priyan, huwag mo hayaang hindi mo siya makausap. Sabihin mo sa kanyang narito tayo para tulungan siya. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala kapag nagtanong si Tres. Hindi mahirap pagtakpan ka. Dahil, sinabi naman ng doktor na kailangan mo na maayos na pahinga. Magiging maingat din ako. Kasi hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ng senior agent nating yun. Isa pa, pakiramdam ko ay may alam siya sa nangyari kay Dainty. Kita niya kung paano napakuyom ang kamao ni Leo nang sabihin ang huling kataga.
Maraming salamat dito, Leo. Tanging nasabi na lang ni Priyan. Isang linggo ang makalipas mula nang magstay si Dainty sa rest house ni Dos. Nais niya nang bumalik ng quarter ngunit baka pagalitan lang siya ni Dos dahil hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat niya. Napabaling siya ng tingin sa may pintuan nang marinig niya ang doorbell. Sino kaya to? Tanong niya sa sarili. Tila hindi siya makapaniwala sa kung sino ang nandirito nang buksan niya ang pintuan. Priyan? Gulat niyang tanong sa kararating lang na lalaki. Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla na lamang siyang niyakap nito. Ang tagal kong ninais na gawin to, Dainty. Mahinang saad nito, ngunit rinig na rinig niya. Priyan. Hindi napigilan ng dalaga ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bumitaw ito mula sa pagkakayakap sa kanya. At agad niya itong pinapasok dahil kinakabahan siya at baka may nagmamanman sa kanya. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong kaagad ni Dainty sa binata. Dahil dito. Sabay pakita ni Priyan sa dial watch. Dial watch? Teka, nasa akin pa rin ba yung dial watch niya? Hindi ko ba nasauli sa kanya yun ng gabing yun? Sa isip-isip ni Dainty. Ano ba talagang nangyari? Walang pag-aalinlangan na tanong ni Priyan sa dalaga habang diretso itong nakatitig sa kanyang mga mata. Huwag ka mag-alala. May malaking transaksyon na magaganap mamaya. Yun ang gagamitin natin upang pagtakpan ng pagtransact natin ng smuggled firearms. Dinig na Dainty ang wika ni Tres sa kausap nito sa telepono. Smuggled firearms? Tanong niya sa isipan. Nandito siya ngayon sa gilid ng pintuan ni Tres. Akmang papasok sana siya kanina para ibalita ang nakuha niyang impormasyon mula sa kanyang misyon, ngunit narinig niyang may kausap ito at tila ba ay may mali siyang kutob dito. Alam mo naman ang mga agents kong yun, napakadali lang utuin. Bigyan ko lang ng misyon, sugod agad. Hindi nila alam may mga malaki pa palang illegal na nagaganap. Natatawa pa nitong saad sa kausap. Napakuyom ng kamao si Dainty sa kanyang narinig. Sa sobrang seryoso nila sa misyon, hindi nila alam na ako palang may pakana ng pinakamalalaking illegal na transaksyon. Yung mga ibinibigay ko sa kanila, sisiw lang. Walang yaka, Tres. Galit na tura niya sa kanyang isipan. Kahit gustong-gusto niya itong sugurin sa loob, alam niyang wala siyang kalaban-laban. Ngayong alam niya kung gaano ito katuso, dapat ay mag-ingat siya. Napaangat ng tingin si Dainty at halos mapamura siya na makitang may CCTV sa taas niya. Paniguradong malalaman ni Tres na may alam ako. Ilang oras mula ngayon. Dali-daling umalis si Dainty at nagpunta sa kanilang quarter. Wala pa ang kanyang mga kasamahan dahil may misyon ng mga ito na pinuntahan. Misyon? Misyon para pagtakpan ng kanyang kawalangyaan. Galit na saad ni Dainty sa isip habang inaalala ang mga narinig. Mabilis na kinuha ni Dainty ang kanyang dial watch at inilagay ito sa kanyang kwarto sa quarter. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis at nagpunta sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Tusor si Tres. Alam kong bilang na lang ang oras ko ngayon. Matigas na wika ni Dainty kahit pa napakalakas ng kabog ng kanyang puso. Pagkarating niya sa kanilang lumang bahay, ay agad siyang nagtungo sa underground nila. Leo, alam kong hahanapin mo ko. Ikaw lang ang nakakaalam ng lugar na to. Bulong ni Dainty sa sarili. Pinilit niyang magsulat kahit nanginginig ang kamay. Mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang puso nang marinig ang ugong ng sasakyan. Mabilis siyang lumisan sa underground at tumakbo patungo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang 2 baril na nasa ilalim ng kama nito na may naka-engrave pa ng mga pangalan nila. Mama, Papa, sorry po. Pinangako kong hindi ko to gagalawin eh. Pero kailangan ko po ng tulong niyo ngayon. Tila ay maiiyak niyang sambit. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ni Dainty mula sa sala ng kanilang bahay. Dali-dali siyang bumaba habang maingat na nakadikit sa bubong ng kanilang bahay. Natanaw niya ang isa sa mga tauhan ni Tres. Agad niya itong binaril sa bandang ulo nito. Dainty! Dainty! Rinig niyang saad ni Tres na nasa malapit niya lang. Bakit ka nakikipaglaban?
Pwede naman tayo magkaisa. Nanginginig ang kamay ni Dainty habang pinakikinggan si Tres. Hindi napigilan ni Dainty ang humarap sa kanya habang tinutukan si Tres ng kanyang 2 baril. Walang yaka, Tres. Niloloko mo lang kami para pagtakpan ng mga masasamang ginawa mo. Pinagkatiwalaan ka namin, Tres. Nanginginig na wika ni Dainty. Kalma. Well, ganun talaga. Napakasama mo. Sigaw ni Dainty at pinaputok ang 2 baril. Natamaan ang isa sa mga tauhan ni Tres na nasa unahan nito. At ang isang bala naman, tumama sa kaliwang balikat ni Tres. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Dainty nang makita niya ang galit na rumihistro sa mukha ni Tres. Mag-ingat ka sa kung sinong kinakalaban mo, Dainty. Baka pagsisihan mong naglakas loob kang barilin ako. May diin sa pananalita nito. Hindi malaman ni Dainty ang nadarama nang biglang kinuha ni Tres ang cellphone nito at ipinakita sa kanya ang isang video. Priyan! Mahinang usal ni Dainty nang makita ang isang pamilyar na figura ng taong nasa video. Paulit-ulit itong hinahampas ng kung ano-ano at pinagsisisipa ng malalaking taong nakapalibot dito na batid niyang tauhan ni Tres. Walang yaka, Tres! Galit na sigaw ni Dainty. Isang maling galaw mo lang. Buhay ng lalaking pinakamamahal mo ang kapalit. Hindi malaman ni Dainty kung ano ang gagawin. Natataranta ang kanyang isipan at nanginginig ang kanyang mga kamay. Bitiwan mo ang baril mo. Alam mong maayos akong kausap, Dainty. Ibaba mo ang baril mo at ibaon mo sa limot ang iyong nalaman. Kapalit ng iyong pananahimik ay kaligtasan ni Priyan. Bumuhos na lamang ang mga luha ni Dainty dahil sa pagkatalong naramdaman. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng taong mahal niya. Dahan-dahang binaba ni Dainty ang kanyang baril. Ngunit tama siya ng hinala. Kahit pasundin niya ito, hindi pa rin ito mag-aalangan na kitilin ang buhay niya. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya bago siya nawala ng malay. Naikuyom ni Priyan ang kanyang kamao nang marinig ang kwento ni Dainty. Hindi niya lubos maisip na gano'n na lang ang pinagdaanan nito. Mabuti na lang. At nailigtas ako ni Dos ng araw na yon. Sinundan niya pala si Tres noon. Kasi matagal na siyang nagmamanman sa mga kilos nito. Alam ni Tres na buhay ako. Pero hindi niya alam kung nasan ang kinaroroonan ko. Kaya pakiusap, pag-ingat ka. Hindi natapos ni Dainty ang sasabihin nang bigla siyang niyapos ng yakap ni Priyan. Patawarin mo ako, Priyan. Sorry talaga. Humihikbing saad ni Dainty. Marahang hinaplos ni Priyan ang ulo ng dalaga habang mahigpit itong niyakap. Shh! Wala kang kasalanan. Nasaktan kami nung bigla kang nawala. Ngunit, walang makakahigit sa iyong pinagdaanan. Kaligtasan namin. Kaligtasan ko ang palagi mong iniisip. Ngayon isipin mo naman ang sarili mo. Hindi na napigilan ni Dainty ang paghagulhol sa sinabi ng binata at ginantihan din ito ng mahigpit na yakap. Akala ko, hindi na darating pa ang araw na to na mayayakap kitang muli. Mahinang saad ni Priyan. Bumitaw siya sa pagkakayakap mula kay Dainty at hinawakan na magkabilang pisngi nito. Kasama mo ako sa misyon mo na to, Dainty. Naalala mo ang pangako natin sa isa't isa? Na kahit gaano pa kahirap ang misyon na kakaharapin natin, haharapin natin yun na magkasama. Nakangiti nitong saad sa dalaga kahit tumutulo ang mga luha nito. Kaagad namang tumango ang dalaga at muling niyakap ang binata. Lumipas man ang 2 taon, ngunit di naibsan ni Katiting ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Dainty. Saad ni Priyan. Mahal na mahal din kita, Priyan. Nagising si Dainty dahil sa mabangong amoy na nagmula sa kusina. Mabilis siyang nagtungo papunta roon at namula ang kanyang mukha ng madatnan si Priyan na nakasuot ng apron at may hawak na sandok. Bango ah! Wika niya at yumakap sa likuran nito. Good morning, love. Tila ay nagliparan ng libo-libong paru-paro sa loob ng tiyan ni Dainty sa sinabi niyo ng binata.
Good morning. Ganting bati niya rito. Hindi pa nga humuhupa ang kilig na naramdaman niya, mas lalong uminit ang kanyang pisngi nang nakawan siya nito ng halik sa labi. Umupo ka na ron, ako na dito. Malambing na saad ni Priyan sa kanya. Umiling naman siya at nagpaut pa rito. Ayoko. Ako na dyan. Baka mabinat pa yung sugat mo. Saad niya sa binata. Hindi to, medyo pagaling na rin naman to eh. Nakangiti nitong saad sa dalaga. Natigilan naman ang dalaga na tila may napagtanto. Teka nga, kailan ka pa natutong magluto? Tagakain lang naman kayo ni na Leo at Red dati. Natawa naman si Priyan sa tura ng babae. Mula nung nawala ka, automatic naging Reyna yung si Lemon. Natatawa niyang saad at malungkot na napangiti sa naalala. Nahuli kasi namin siya humahagulgol habang nagluluto eh. Naalala ka raw kasi niya. Mula nun hindi na siya nagtangkapang magluto. Kasi para ka raw niyang naririnig. Para namang kinalmot ang puso ni Dainty para sa kaibigan. Aaminin niya na may miss niya rin si Lemon. Kaya ayun, napilitan kaming tatlo magluto. Alam mo ba hanggang ngayon kahit pagpiprito lang, hindi na ginagawa ni Lemon. Napangiti siya sa isiping malaki ang parte niya sa buhay ng kaibigan. Ngunit nalulungkot din siya sa isiping napakalaking epekto ang idinulot niya sa pagkawala niya. Ang dami ko palang na-miss. Pangako pagkatapos ng lahat ng to, babawi ako. Napangiti naman si Priyan sa sinabi niya. Pero sa ngayon, mag-almusal muna tayo, okay? Nakangiti niyang wika sa dalaga at mabilisan itong hinagkan. Ikaw nakakailang ka na. Natatawa niyang singhal dito. Di humabol ka. Ganting saad nito na siyang inismiran lang ng dalaga. Sana pwedeng huminto muna ang oras, no? Ani Dainty habang hawak ang kamay ni Priyan at nakasandal sa balikat nito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, linggo o buwan. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang kasamaan ni Tres. Natatakot ako, Priyan. Hinalikan naman ni Priyan ang noon ng dalaga at iniyakap dito ang isa niyang braso. Hindi natin hawak ang bukas. Ngunit ipapangako ko sa'yo na magkasama nating haharapin ang bukas na yon kahit anong mangyari. Priyan. Ano yon? Mahal kita. Mahal na mahal. Tinitigan ni Priyan ang mga mata ng dalaga at marahang hinaplos ang pisngi nito. Mahal din kita, Dainty. Mahal na mahal kita, sobra-sobra. Marahang naglapat ang kanilang labi at sabay nilang ninamnam ang init ng kanilang pagmamahalan. Sigurado ba kayong wala nakasunod sa inyo rito? Paninigurado ni Dos na makarating sina Priyan at Dainty. Halos 3 linggo nakakaraan ng tumawag si Dos kay Dainty at sinabing may nakalap siyang impormasyon tungkol kay Tres. Ipinaalam din ni Dainty na nahanap siya ni Priyan at nasabi niya rito ang nangyari ilang taon na makalipas. Priyan, ito si Dos. Dos si Priyan. Ito rin ang kasamahan ko dito sa agency, si Denver, si Clay at si Renz. Nakipagkamay naman siya sa mga ito. Masuring tinignan ni Priyan ang mukha ni Dos. Magkapatid nga kayo. Saad ni Priyan. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang lungkot na bumalatay sa mata nito nang sabihin niya ang salitang kapatid. Kaya sisikapin ko matigil na siya sa kanyang kahibangan. Ayokong patuloy siyang mamuhay ng ganito. Ano bang nahanap mong impormasyon, Dos? Hindi na mapigilang tanong ni Dainty sa lalaki. Sa susunod na buwan, mangyayari ang isa sa pinakamalaking transaksyon ng mga iligal na droga at armas. Alam mo kung sino pasimuno? Si Tres. Mahinang namutawis sa bibig ni Dainty ang salitang yon. Dahilan para tumango si Dos. Kailangan natin yung pigilan. Alam na natin kung paano niya laruin ang mga ganoong transaksyon. Bibigyan na naman niya kami ng misyon upang pagtakpan ang isinasagawa niyang transaksyon. Dugtong naman ni Priyan sa sasabihin ni Dos. Kaya't siguraduhin mo, Priyan, na hindi mo mabibigyan ng kahit anong rason si Tres para pagdudahan ka.
Ani Dos sa kanya. Mas mabuting alam to ng buong grupo namin. Nang sa ganun ay maging alerto sila at wala kaming nililihim sa bawat isa kung sakali mang may iuutos si Tres sa amin na ayaw niyang ipaalam sa isa sa amin. Hindi ba masyadong delikado yon? Tanong naman ni Denver. Buhay ng mga kasama ko ay nakataya. Paano sila sasabak sa isang misyon nang hindi nalalaman kung anong armas ang dapat bitbitin? Bilang isang leader ng grupo, alam kong naiintindihan mo ko. May diin sa wika ni Priyan kay Denver. Paano mo nalamang ako ang leader? I know one when I see one. Tanging saad lang ni Priyan. Sige, sang-ayon ako sa iyo, Priyan. Ngunit may lugar ka bang alam na siguradong hindi matutunto ni Tres? Tuso ang kapatid kong yun. Marami siyang koneksyon. Kaya kahit simpleng maling galaw lang, malalagay lahat sa walang lahat ng pagpaplano nating to. May alam ako. Napatingin naman si Dos sa kanya at tila nabasa nito ang kanyang naiisip. Sigurado ka bang hindi nababalik si Tres doon? Alanganin na tanong ni Dos. Kahit kinamumuhian ko siya. Hindi ko pa rin naman maitatanggi na minsan sa buhay ko nakasundo ko si Tres. Alam kong pinakaayaw niyang balikan ng mga bagay maging lugar o tao man na may mga masasamang alaala na hatid sa kanya. Guys, hindi ako namamalik mata, di ba? Tama ba ako? Hindi ako namamalik mata, di ba? Tila ay maiiyak na saad ni Lemon nang mag-beep ang kanilang dial watch. It's Dainty's emergency code pero teka. Hindi ba iniwan niya ang... Shh! Pagputol ni Leo sa sasabihin ni Red. Sundan natin ang lokasyon. And let's be as discreet as we can be. Maautoridad na wika ni Leo. Naguluhan man ang dalawa, sinunod pa rin nila ang sinabi nito. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang lugar na nasa kanilang dial watch. Sigurado ka bang dito? Walang sali-salitang pumasok si Leo sa lumang bahay ng mga magulang ni Dainty. Hindi niya maipaliwanag ang kamang nararamdaman. Leo, walang tao. Hindi kaya isa tong patibong? Nag-aalang ang wika ni Lemon, nakasama ni Red na nakasunod lang sa kanya. Ngunit hindi man lang kumibo si Leo. Nagpunta ito sa isang banda ng bahay na parang normal na lamesa. Kung titignan, inikot niya ang ibabang bahagi ng lamesa at may hagdan na lumabas patungo sa ilalim na bahagi ng bahay. Wow! Hindi mapigilan ni Lemon ang pagkamangha. Dali-dali siyang sumunod kay Leo pababa at automatic na bumalik ang hagdan sa normal nitong anyo kanina. Leo, kaninong bahay to? Ang astig! Namamanghang saad ni Red sa kaibigan. Sa mga yumaong magulang ni Dainty. Tanging sagot ni Leo na ikinatahimik ng dalawa. Alam nila kung gaano kagaling na agent sa mga magulang ng dalaga. At mas lalo pa ata silang namangha dahil sa bahay ng mga ito. Priyan, bakit ka nandito? Takang tanong ni Leo nang masilayan ang mukha ng kaibigan. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Paano ka nakapasok? Priyan, huwag mo sabihin. Naputo lang sasabihin ni Leo nang biglang may babaeng tumayo sa tagiliran ni Priyan. Leo. Mahinang usal ng babae at isa-isa silang tinignan nito. Dainty? Nauutal na hindi makapaniwalang tanong ni Red. Nabigla naman sila na mapaluhod si Lemon at humagulhol ng iyak. Kaagad na lumapit si Dainty at inalo ang babae. I'm so sorry, Lemon. I'm sorry. Saad niya at niyakap to. Ang akala niya magagalit ito sa kanya ngunit ginantihan siya nito ng mahigpit na yakap. Napatingin din si Dainty kina Red at Leo na ngayon ay nag-uunahan na ang luha sa pagbagsak. Patawarin niyo ako Hindi ko sinasadya ang lahat. Sorry. Sumunod naman ay yumakap ang dalawa sa kanya at hindi pa rin magkamayaw sa iyakan ng buong grupo. Makalipas ang 2 taon, kumpleto na rin tayo. Hindi ako makapaniwalang ganun kasama si Tres. Galit na pahayag ni Leo matapos ikwento ni Dainty ang totoong nangyari nung nawala siya. Kaya pala, kahit ni anong salita ay lumabas mula sa kanya, wala. Nanahimik siya dahil doon. Kaya pala palagi siyang walang lead kapag tinatanong namin ang impormasyong nakuha niya sa paghahanap sa'yo.
Kasi siya pala mismong may pakana ng lahat. Nang gagalaiting saad ni Leo. Patawarin mo ako, Dainty. Hindi kita nagawang protektahan gaya ng pinangako ko na tito at tita. I'm so sorry. Hinawakan ni Dainty ang balikat ni Leo. Leo, wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Ang mahalaga, ligtas ako at walang napahamak ni isa sa inyo. Ang tanging misyon na lang natin ngayon kung paano masusugpo ang kasamaan ng lalaking yun. Pang-aalo ni Dainty kay Leo. Anong plano? Seryosong tanong ni Red. Sa ngayon, patuloy pa rin naming hinahanap kung saan ang lokasyon ng gagawing transaksyon ni Tres. Ang mahalaga ay ngayon alam niyo na ang totoong dahilan sa likod ng misyon na ibinibigay niyo sa mga agents, sa agency. Hanggat maaari ay kumilos kayong normal. Huwag kayong gumawa ng kahit anong maaaring pagdudahan niya. Pahayag ni Dainty. Tatanggapin pa rin natin ang misyon na ibibigay niya. Nang sa ganon, wala siyang rason upang maghinala. Saad naman ni Priyan. Paano ka? Nag-aalalang tanong ni Lemon kay Dainty. Hinawakan naman ni Dainty ang kamay nito. Huwag mo akong alalahanin. Ligtas ako sa agency ni Dos. Kayo ang mag-ingat at maging mapanuri sa bawat galaw nyo. Dahil hindi natin alam kung anong takbo ng utak ng halimong na Tres na yun. Nakangiti, ngunit may bahid ng galit na tugon ni Dainty kay Lemon. Magkita tayo ulit dito kapag natuntunan namin ang lokasyon ng transaksyon ni Tres. Mag-iingat kayo. Nakangiting paalam ni Dainty sa mga ito. Dos, may napagtanto ako. Agad na napaangat ng tingin si Dos kay Clay, maging sina Denver, Dainty at Renz. Naroroon sila ngayon sa loob ng kanilang headquarters at pinag-aaralan ng mga galaw ni Tres. Naglahad ng malaking mapa si Clay sa kanilang center table. Napaisip ako, kung sinasadya niyang bigyan ng misyon ng mga agents para pagtakpan ng kanyang karumihan, paniguradong gagawin niya ito sa lugar kung saan malayo sa mga misyong kanyang ibinigay. Naglagay naman ng pulang pin si Clay sa iba't ibang lokasyon. Nang hingi ako kay Priya ng files na lokasyon ng kanilang nakaraang misyon. Panimula nito. Sa mga lokasyong to, ginanap ang kanilang misyon sa nakalipas na 2 buwan. Sabay turo ni Clay sa mga lokasyon na nilagyan niya ng pulang pins. Habang base sa mga nahuli nating mga sindikato at sa mga impormasyong napiga natin sa kanila, dito nagaganap ang totoong illegal na transaksyon. Sabay turo naman niya sa mga lokasyon na minarkahan niya ng ex. Teka, magkalayo man ang mga lokasyon mula sa misyong ibinibigay sa mga agents ay magkatapat lang naman ang mga ito. Pagbibigay pansin ni Renz. At lahat ng lokasyon na kanyang mga transaksyon, umiikot sa lokasyong to. Sabay turo ni Denver sa lugar na napapalibutan ng markang X. Posibleng nariyan ang kanyang warehouse. Halos sabay pang wika ni Dos at Dainty. Ngayon alam na natin kung kailan at saan. Kailangan na lamang nating paghandaan at planuhing mabuti ang mangyayari ng gabing yon. Wika ni Dos habang nakatitig sa kawalan. Malapit na. Mahinang sambit ni Dos sa sarili. Natatakot ako, Priyan. Mahinang saad ni Dainty sa binata habang nakaupo sila sa sala ng rest house ni Dos. Natatakot ako sa kung anong kalalabasan na mangyayari bukas. Natatakot ako mapunta sa wala lahat ng pinaghirapan natin. Natatakot akong Natigil sa pagsasalita si Dainty nang siniil siya ng halik ni Priyan. Hinawakan niya naman ang batok nito na mas nagpalalim pa ng kanilang halikan hanggang sa pareho na silang kinapos ng hininga. Huwag natin pangunahan ang mangyayari bukas. Gawin natin ang ating mahakaya upang maisagawa ng maayos ang plano. Huwag nating hayaan matakot sa ganitong bagay. Matatalo natin si Tres. Makakamit natin ang hustisya, Dainty. Tumangutango na lamang ang dalaga sa sinabing yun ng binata. Kahit anong mangyari, tandaan mo palagi mahal na mahal kita. At hahamakin ko lahat makasama ka lang hanggang sa huli. Napayakap si Dainty sa binata. Mahal na mahal din kita.
Dainty. Kinakabahan ka ba? Napalingon naman si Dainty kay Denver. Marahan siyang tumango bilang tugon sa tanong nito. Makakamit na rin natin ang 2 taon nating pinaghirapan. Lahat ng sakit at pait na naramdaman mo nun, mapapalitan ng saya. Nakangiting tugon nito sa kanya. Maraming salamat, Denver ha. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo nagkaroon ako ng lakas ng loob na bumangon. Maraming salamat. Maluhaluhang saad ni Dainty dito. Nagiging iyakin ka na talaga? Natatawang saad nito at ginulo ang kanyang buhok. Sige na, maghanda ka na. Ihanda mo na ang sarili mong makita ang pagbagsak ni Tres. Team, are you ready? Matigas na wika ni Priyan sa kanyang earpiece. Kanina pa, Priyan. Kanina pa ako kating-kati na pabagsakin ng mga walang yang to. Rinig niyang saad ng kasama sa earpiece. Gaya ng kanilang iniisip, binigyan nga sila ng misyon ni Tres. Naririto sila ngayon upang tapusin ang misyon na yon. At pagkatapos ay susunod sila sa grupo ni na Dainty kung saan gaganapin ang transaksyon ni Tres. Meron lang tayong 5 minuto upang tapusin ang misyon na to. And our timer starts now. Matapos sabihin niyo ni Priyan, sabay-sabay silang lumusob sa mga nagkukumpulang sindikato. Bawat suntok at sipa na kanyang pinapakawalan ay nasa isip ni si Dainty. Wait for my cue. Saad naman nito sa kanyang earpiece. Papa, tutuparin ko ang pangako ko. Ngunit kasama ng pangako niyo na pagtuwid ng landas ni Tres. Hindi ko hahayaang sayangin niya ang buhay niya. May bahid na lungkot at determinasyon na saad nito sa isipan. Kitang-kita mula sa kanilang posisyon, ang patawa-tawang si Tres kasama ang mga kasamahan nitong mga bigating sindikato. Naririto sila sa mismong warehouse, kung saan ginagawa ang transaksyon. Execute the plan. Wika nito sa kabilang linya, hudyat na magsisimula na ang plano. Malakas na pagsabog ang gumulat sa lahat ng mga sindikatong naroroon sa loob ng warehouse. Napangisi si Dainty at muling pinindot ang controller na tila ay botones na lang na nakakabit sa kanyang damit. Isang malakas naman na pagsabog ang gumulantang sa lahat. Nataranta ang mga tauhan ni Tres maging ito ay kitang-kita ang pagkunot ng noo at sinenyasan ng mga tauhan na tignan kung ano ang sumabog. Kasama mong babagsak ang lugar na to, Tres. Nalagyan na namin bawat sulok ng bomba ang warehouse na to. Nakangising sambit ni Dainty sa isip habang inaalala ang pagpuslit nila kanina upang itanim ang bomba habang abala ang mga tauhan nito sa paghahanda sa gagawing transaksyon. Masyado ka kasing naging kampante. Yun na naging kahinaan mo na naging kalakasan namin. Kung paano mo ginamit laban sa akin ang kahinaan ko nun, sisiguraduhin kung sa ganung paraan ko rin gagamitin sa'yo. May bahid na galit sa isip ni Dainty. Muling pinindot ni Dainty ang controller at isang malakas naman na pagsabog ang sumunod. Kasabay nito ay ang paglabas ni Dos mula sa kanyang pwesto. Mabagal itong naglakad papunta sa direksyon ng kapatid na nakatalikod pa sa kanya. At huminto lang, ilang pulgada lamang ang pagitan nila. Nababahala ka na ba, aking kapatid? Agad na napalingon si Tres sa taong nagsalita mula sa kanyang likuran. Rumihistro ang gulat sa kanyang muka na mapagtanto kung sino ito. Dos! Surprise? Nakangising tanong nito sa kapatid. Anong ginagawa mo dito? Tila may bahid na takot na tanong ni Tres. Napakunot naman ang noo si Dainty sa mga ekspresyon na nababasa niya mula kay Tres. Naglakad si Dos papunta sa lamesang may mga iligal na armas. Ang lahat ng nakapalibot sa kanya, nanonood lang, na tila nakaabang kung anong susunod niyang gawin. Yan nga sana itatanong ko sa'yo. Anong ginagawa mo sa lugar na tulad nito? Bakit kasali ka sa illegal na transaksyon gaya nito? Nanindig ang balahibo ni Dainty maging ang mga kasamahan niyang agent na nakamasid lang sa kanilang pwesto. Dahil sa kakaibang dos na kanilang nasaksihan ngayong gabi. Nakangisi ito habang nagsasalita, habang hinihimas ang matulis na bahagi ng punyal na hawak nito. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay, Tres? Bakit parang pakiramdam ko'y pinapabayaan mo ang pinagkatiwala sa'yo ng ating ama? Saad nito na ang tinutukoy ay ang kanilang agency.
Kitang-kita nila kung paano kumuyom ang kamao ni Tres sa sinabing yun ni Dos. Pakiramdam ko, pinapatunayan mo siyang hindi karapat-dapat. Hindi natuloy ni Dos ang sasabihin nang isang bala ang bumulusok patungo sa kanya na naiwasan niya ng walang kahirap-hirap. Tss! Mag-insayo ka pa, Tres. Panunuya pa nito sa kapatid na mas lalong ikinagalit nito. Ikinumpas ni Dos ang kanyang kamay na siyang senyales para kay Dainty. Muling pinindot ni Dainty ang controller at isa na namang pasabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng warehouse. Napamura si Tres at galit na napatitig kay Dos. Ano ba talagang gusto mo, ha? Galit nitong singhal. Mariin siyang tinitigan ni Dos. Ang bawiin ang bagay na napabayaan mo na para sa sarili mong kasakiman. Pues magkamatayan tayo. Napangiti ng malungkot si Dos. Alam ko mangyayari to eh. Ngunit humiling pa ako na sana hindi. But you left me with no choice. Saad nito at muling ikinumpas ang kamay. Sunod-sunod na pagsabog ang narinig nila na mas lalong nagpasiklab sa galit ni Tres. Let's go! Wika ni Dainty sa kanyang earpiece nang magsimula ng sumugod ang mga tauhan ni Tres kay Dos. Binunot ni Dainty ang 2 baril sa kanyang binti. Ang baril ng kanyang mga magulang. Sunod-sunod niya itong pinaputok sa bawat mga taong umaatake sa kanya. Matagal na bago ako nakabasag na muka, ngayon pa lang ulit. Saad ni Clay at sunod-sunod na suntok ang iginawad sa isang lalaking kaharap niya. Kita ni Dainty sa gilid ng kanyang mga mata ang madugong labanan ni Renz at Denver sa ibang mga sindikato. Karamihan sa mga ito marunong ding makipaglaban. Tss! Anong ginagawa mo? Inis na tanong ni Dainty sa sindikatong inambahan siya ng saksak. Nailagan niya naman ito ng walang kahirap-hirap. Binalik niya ang 2 baril sa kanyang hita at hinawakan ang braso nito at pinilipit ito. Tinuhod niya ang sikmura nito kaya napasukan ng dugo ang kanyang kalaban. Pinulot niya ang nabitiwan niyang kutsilyo at iwinasiwas sa mga sindikatong umaatake sa kanya. Ngunit napahinto siya nang maramdaman ng tama ng baril sa bandang tagiliran niya. Ang bandang nasugatan din noong nakaraan. Nabitawan niya ang kutsilyong hawak. At nasapo ang kanyang tagiliran. At ramdam niya ang dugong umaagos mula roon. Dainty! Rinig niyang sigaw ni Denver. Tama nga ako. Buhay ka pa. Masamang damo ka nga talaga. Hindi ka pa napruhan sa sugat mong yun 2 taon na makalipas. Bilib nga talaga ako sa kapatid ko, napaka-superhero. Kulang na lang ay tayuan ko ng monumento. Napapikit sa sakit na nararamdaman si Dainty. Pakiramdam niya ay para siyang mahihilo sa labis na sakit. Ngunit pilit niyang tinumbasan ng matigas na titig ni Tres sa kanya. Kaya lang, ngayong gabi, tuluyan ka ng mamamaalam. Napangisi naman si Dainty at pinilit na tumayo ng tuwid. Diyan ka nagkakamali, Tres. Hindi kami pumunta dito para matalo. Pumunta kami rito na handang makita ang pagkalugmok mo. May diin na saad ni Dainty at pasimpleng hinawakan ng controller na nasa kanyang damit. Sunod-sunod na pagsabog ang nagpalaki sa mga mata ni Tres. Sa tansya niya, kalahati na ng warehouse ang sumabog. Walang yaka! Nang gagalaiting saad ni Tres at inatake si Dainty. Madali namang naiwasan ni Dainty ang mga atake nito. Rinig niya sa kanyang earpiece ang taranta ng kanyang mga kasamahan. Sa tansya niya, napapalibutan din ang mga ito. Huli na bago maiwasan ni Dainty ang atake ni Tres. Nadaplisan ang kanyang pisngi ng 2 punyal nito. Kahit nang hihina, pinilit niyang hinila ang balisong na nasa kanyang hita at buong lakas na isinaksak ito sa binti ni Tres nang mahanap niyang pagkakataon. Ngunit nakaamba rin ito ng saksak sa kanyang dibdib. Ngunit bago nito yun magawa ay may kamay na pumigil sa braso nito. Brian! Mahinang usal ni Dainty. Nandidilim na ang kanyang paningin sa halo-halong sakit na nararamdaman. Dahil sa sugat sa binti ni Tres, hindi na ito gaano na nakalaban pa. Kahit kating-kati na si Priya na patayin nito, pinigilan niya ang sarili dahil yun ang kaisa-isang hiling ni Dos sa kanila. Akmang manlalaban pa ito sa kanya, ngunit agad niyang naagapan ang tangkang pagsaksak nito ng isa pa niyang kamay.
Kaagad niya itong isinubsob sa sahig at pinusasa ng 2 kamay. Ako nang bahala dito, unahin mo na si Dainty. Saad ni Dos na punong-puno na rin ng dugo ang buong katawan. Dainty! Dainty! Hinawakan ni Priya ng magkabilang ulo nito. Stay with me, okay? Dadalhin na kita sa ospital. Kaagad niya itong binuhat at nagmamadaling inilabas ng warehouse. I'm sorry I was a bit late. Nagsisising Saad dito sa dalaga. Hindi ka late, Priyan. Sakto lang ang dating mo. Pilit nitong pagsasalita. Patawarin mo ko na pinaghintay kita ng 2 taon. Alam kong labis ang sakit na dulot ng sayo. Ngunit salamat. Hinintay mo pa rin ako. Mahal na mahal kita, Priya. Hindi napigilan ni Priya ng pagbuhos ng kanyang luha. Mahal na mahal din kita, Dainty. Kaya pakiusap, wag mo na ulit akong paghintayin pa. Hindi ko kakayanin. Hinaplos ng marahan ng dalaga ang pisngi ng binata at nginitian. Dainty! Dainty, hoy! Kinakabahan si Dainty sa paraan ng pagkakasabi nito ni Lemon at sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Bakit? Ano nangyari? Si Priyan, kailangan natin siyang puntahan. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Dainty sa narinig. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Ngunit hinila lamang siya ni Lemon at isinakay sa sasakyan. Wala na tayong oras. Kailangan na nating magmadali. Mas lalo pa siyang kinabahan sa tura ni Lemon. Lemon, ano ba talaga nangyayari? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Huwag naman ganito. Lemon naman oh. Naiiyak na pahayag niya kay Lemon. Ngunit wala man lang itong kibo at patuloy lamang ito sa seryosong pagmamaneho ng kotse. Teka, bakit tayo nandito? Takang tanong ni Dainty sa kaibigan nang huminto sila sa rest house ni Dos. Ngunit nabigla siya. Nang paglingon niya, wala na ron si Lemon. Lemon? Lemon, ano ba? Pinaglalaroan niyo ba ako? Ngunit biglang nataranta si Dainty nang magbip ang kanyang dial watch. Emergency signal mula kay Priyan. Tinignan niya ang nakalagay na lokasyon at doon mismo sa rest house ni Dos. Mabilis niyang hinalughog ang buong lugar. Dainty, nandito ako. Napalingon siya sa isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Napakunot ang kanyang noo nang makitang maayos ang lagay ni Priyan. May nangyari ba sa'yong masama? Ano nangyari, Priyan? Ngunit ginitian lamang siya ng binata at kinuha ang kanyang kamay at hinawakan ito. Masyado nang sinubok ng panahon ng pagmamahala nating dalawa. 1 taon na rin ang nakalipas mula nung makamit natin ang tagumpay ng misyon. Nakasama natin ginawa ng mga taong nagmamahal at umaalalay sa atin. Kasabay nun ay ang paglabas ng mga kasamahan nila sa agency ni Dos. Ano nangyayari? Dainty. Nabigla na lamang siya nang biglang lumuhod si Priyan sa kanyang harapan. Napatakip ng bibig si Dainty habang unti-unting napagtatanto ang nangyayari. Dainty, mahal na mahal kita. Handa akong ipakita at sabihin yun araw-araw sa'yo. Hanggang sa parehong pumuti ang buhok natin. Wala na akong ibang makita na makakasama ko sa hinaharap. Ikaw lang ang gusto ko makita sa pagtulog hanggang sa aking pagising. Hindi napigilan ni Dainty ang mapaiyak, lalo na nang kinuha nito ang maliit na kahon mula sa bulsa nito at binuksan. Dainty, maaari mo ba akong samahan habang buhay? Tuluyan ng humikbi si Dainty habang paulit-ulit na tumango. Naghiyawa naman ang kanyang kasamahan nang isinuot ni Priya ng singsing sa kanyang daliri. Mahal na mahal kita, Dainty. Sobrang mahal din kita, Priyan. Walang pag-aalinlangan na siniil ng halik ni Priya ng magiging asawa. Napayakap na lamang si Dainty sa leeg ng binata habang ito naman ay nakahawak sa kanyang bewang. Mas lalong lumalim ang kanilang halikan gaya ng paglalim ng ugat ng kanilang pagmamahalan. Kapag umasinta ka, siguraduhin mong kampante ka, matatamaan mo talaga ang kalaban. Pahayag ni Priyan at inayos pa ang ayos ng balikat at braso ng kanyang anak habang hawak nito ang baril na nakatutok sa target. At tandaan mo, huwag mong hahayaan na may makitang kahinaan ng kalaban mula sa iyo.
Ang kahinaan mong yun na magiging kalakasan nila kaya magiging maingat ka. Napangiti na lamang si Dainty habang nanonood sa kanyang mag-ama. Naaalala niya pa dati kung paanong sinabi rin ito sa kanya ng kanyang ama. Ito rin ang mga katagang binahagi niya kay Priya noon nung bago pa lamang ito sa agency. O siya, mamaya na yan. Mag-almusal muna tayo, okay? Mama, sa tingin mo ba, magiging kagaya niyo ako na kagaling na agent? Tanong sa kanya ng 15 taong gulang niyang anak na lalaki. Nginitian niya naman ito at marahang hinaplos ang ulo. Primo anak, kaya mo pa kaming lampasan. Nakangiti niyang saad sa anak. Ngunit sa ngayon, huwag mo rin kalimutan na enjoy ang pagiging binatilyo mo, okay? Napatango naman sa kanya ang anak at malawak na ngumiti. Yes, ma'am! Saad nito sabay saludo pa sa ina na ikinatawa ni Dainty at Priyan. Ikaw talaga? Sige na, pumasok na tayo sa loob. Masayang pumasok ang kanilang anak sa loob ng bahay. Hinila naman ng kanyang asawa ang kanyang braso kaya't napaharap siya rito. I love you. Puno ng pagmamahal na saad nito. Napangiti naman si Dainty at hinaplos ang pisngi nito. I love you more, my agent Priyan. Hinawakan ni Priyan ang mukha ng asawa at marahan itong siniil ng halik. Sa habang buhay, Dainty. Sa habang buhay. Bulong nito sa tenga ng asawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mission Accomplished, The Comeback of Agent Priyan's Great Love. Written by Minsan Writer. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.